Magandang araw po muli. Nandito kami sa isang event saan ginaganap ang 21 Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Kasama po natin si Doc. Doc, ano po ang kompletong pangalan natin? I'm Dr. Mark Homer Tiangco. Bale, ako is part ng Philippine Academy of Rehabilitation Medicine. Part kami dito sa 5th Octavio Gonzalez Boxia Tournament as classifiers po for the mga players po natin na may cerebral palsy. Alright, Doc. Bakit po mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman at pag-unawa ang publiko tungkol sa cerebral palsy? So, ang cerebral palsy ay isang sakit po na nakukuha po mula sa pagkabata po, no, pagkasilang, at isang motor disorder po ito na ang mga batang ito hindi naman po lahat na may intellectual disability. Meron po silang kakayahan na makapag-participate pa po sa mga activities tulad ng boxia, which is a Paralympic game po. So isa po siyang sports na para po sa mga may cerebral palsy na mga patient. So maganda po na may awareness tayo dito dahil po marami po yung mga kababayan natin hindi pa nila nalalaman pala na meron pala silang pwedeng activities na pwedeng kalahukan kahit na meron po silang mga disability tulad ng cerebral palsy. May ability naman po sila na participate sa isang activity na ito. In fact, tulad ng mga ibang players natin dito, nakakalahok po sila sa mga international events, aside from national events tulad nito. At nagkakaroon tayo ng opportunity po na maging part din po ng isang activity tulad ng Paralympics, which is an international activity. Wow. Ano po ang mga karaniwang maling paniniwala o misconception tungkol sa cerebral palsy na nais nyong maitama? Well, sa cerebral palsy po kasi ang mga naiisip po ng mga tao talagang debilitated or hindi na sila makalabas ng bahay, panloob lang sila at yung mga iba po tinatago pa po tinatago po sa mga kapitbahay nila or sa mga kasama nila sa society dahil parang nakakahiya naman. Pero hindi naman po gano'n na may cerebral palsy po ay may intellectual capacity po sila. So nakapag-isip po sila, pwede silang mag-strategize, pwede silang maka-play ng laro na to. Kasi nga hindi naman apektado yung mental capacity nila na makapag-isip at makagawa ng strategy. Kasi yung mga iba po, limitado lang po sila sa pagsalita or sa paggalaw. Pero motor disability lang po yun. So yung intellectual capacity nila, pwede silang makilahok sa ganitong laro. In fact, pwede silang makapasok sa eskwelahan at mga iba nga po nakatapos po ng college, masteral, may mga iba pa nga po pwedeng doctorate pa nakatapos sila, may mga lawyer tayo na may cerebral palsy. And yung mga ibang tao hindi nila alam na ganun pala yung sakit na yun, na meron pa palang kakayahan at may ability pa po yung yung ating mga pasyente na may cerebral palsy. Kailangan lang nilang malaman yon through isama sa mga activities tulad ng ganito. Siyempre, yung magpatingin sa mga doktor, sa mga rehabilitation medicine specialist. Tulad yung sa amin, Philippine Academy of Rehab Medicine. It's an organization po ng mga rehabilitation medicine doctors. So kami po yung tumitingin at nagtitreat at gumagabay po sa development po ng mga patients with cerebral palsy. Lalo na Doc sa yung mga isolated areas no ng mga may sakit. So parang yung mga kaalaman nila tungkol sa cerebral parang napuputol na yung mga pangarap ng mga may sakit na mga ganito. Kaya imbis na mas ma-enhance pa yung mga skills nila, so parang nai-stuck na sila sa ganun. Opo, parang na sila na nalilimitahan ng kanilang growth and development kaysa madagdagan pa siya na pwede pa palang lumawak ang kanilang kakayahan at pwedeng maging part din ng productive part of society din sila. Personally Doc, ano ang pangunahing mensahe or takeaway na nais nyong maiwan sa mga dumadalo o sa komunidad? Maganda po na wag nating kahiya po yung mga tao na may cerebral palsy. Wag natin po silang i-discriminate dahil meron din po silang mga kakayahan. Pwede silang makapasok sa eskwelahan. Meron lang po silang different way kung paano pumasok sa school kasi kailangan nila ng special na wheelchair, kailangan nila ng mga special na crutches or mga gate aid at baka kailangan din nila ng
konting tulong din naman. Pero kaya po nila, nakakagawa po sila ng paraan na maging part din ng society. So, na productive din po. Yung hindi naman yun nagiging sila, parang pabigat sa pamilya. Kailangan lang po na matulungan lang sa development din nila. Maraming salamat, Doc Homer. Yun po muli ang mga kaganapan dito sa event na sa araw na to at balik po sa inyo.